So good morning po ulit sa ating lahat, maging sa ating mga kapatid sa pananampalataya. So muli niya ako samahan sa ating pag-aaral sa ating salita ng ating Panginoong Diyos na ang pamagat ay ang katiyakan ng kapangyarihan ng pagiging anak ng Diyos. So kahapon, pag-aralan po natin ang katiyakan ng kaligtasan. So ngayon, sabay po nating aralin ang katiyakan ng kapangyarihan ng pagiging anak ng Diyos. Sa buhay natin, dapat po natin malaman na kung tayo ba ay anak na ng ating Panginoong Diyos. So sabay po natin basahin sa Juan 1:12. Sabi dito, ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya ay pinagkalooban niya na karapatang maging anak ng Diyos. Kaya itanong natin sa ating sarili, tayo nga ba ay tumanggap na sa ating Panginoong Diyos na pinagkapagligtas ng ating Panginoong Kristo? Kaya tiyakin natin sa ating buhay na para tayo may turing na bilang Kanyang anak ay tayo ay tumanggap na ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo, ang tagapagligtas ng ating buhay. Kaya may tuturing na tayo ay anak ng ating Panginoong Diyos. So basahin naman po natin sa Roma 8. Ang lahat ng pinapatubay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, tayo ay anak ng Panginoong Diyos kung tayo ay pinapatubayan ng Kanyang Espiritu, no? Sabi kasi dito, ang lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kaya tiyakin natin sa ating sarili, tayo ba ay pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos? Kaya may tuturing natin na tayo ay anak ng Panginoong Diyos. Wala ano bang meron pag hindi tayo pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos? So, basahin po natin sa Galatians 4, verse 6-7. Sabi dito, upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang anak nang tayo makatawag sa Kanya ng Ama ko. So, yung pala yung dahilan, no? Kung bakit tayo pinagkalooban ng Espiritu ng ating Panginoong Diyos, nang sa gayon na tayo ay makalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi bakit? Pag hindi tayo pinagkalooban ng ating Panginoong Diyos, hindi tayo makakalapit sa Kanya. Kaya minsan, pag tayo ay nag-pray, hindi natin alam kung ano yung ating sasabihin kasi wala sa atin yung patubay ng Espiritu ng Panginoong Diyos. Kaya tayo, itinuring tayo ng Panginoong Diyos na bilang anak, kahit gaano tayo kasalanan, binigyan tayo ng Diyos, ng Espiritu. Sa gayon, tayo ay ituturing na Kanya anak. Kaya sabi dito, makakatawag sa Kanya ng Ama ko. Sabi sabihin, malaya tayo na tumawag sa ating Panginoong Diyos kung pinapatubayan tayo ng ating Diyos ng Kanyang Espiritu. Tayo ay nakakalapit sa Kanya. So basahin mo natin sa 7. Kahit hindi ka na alipin, kundi anak, pagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Sabihin, tayo yung tagapagmana ng ating Diyos, no? Kasi binigyan niya tayo. Sabihin, hindi na tayo namumuhay ng pagka-alipin, kundi tayo ay namumuhay na bilang anak dahil tayo ay tumanggap ng ating Diyos sa ating buhay na tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. So basahin po natin sa Roma 8:15. Sabi dito, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak. At ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama ko. Sabihin, hindi tayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin, no? Para tayo ay matakot. Walang espiritu na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, no, na pagkalipin, kundi ang nagbibigay sa atin, ang binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos ay ang espiritu ng kalakasan, no? Kaya binigay tayo ng ating Panginoong Diyos, binigyan na tayo at tinanggap natin iyon ang espiritu na sagay maituring tayo na anak ng Panginoong Diyos. Yung lahat ng tumanggap na bilang tagapagligtas ang ating Panginoong Kristo. At ito yung ang dahilan na kung bakit tayo ay meron tayong karapatan na tumawag sa Kanya na bilang Ama ko. So ito yung dahilan na kung bakit tayo ay itinuring ng ating Panginoong Diyos sa kabila ng lahat ng ating mga pagkakasala, mga nagawang kasalanan, kahit gaano tayo kay Rumi, minahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya hanggang dito lang po ang ating pag-aaral. Kaya samahan niyo ako muli sa ating pag-aaral. Next topic natin, ito yung ang kapatawaran ng kasalanan. So sabay natin tuklasin at aralin ano ba ang ating magiging dahilan kung paano tayo magpatawad sa isang tao, kung saan ba dapat natin ipahayag ang ating kasalanan.
Sa tao ba o sa Diyos? So hanggang dito lang po at maraming pong salamat sa lahat ng nakikinig at nagsusuri sa ating pag-aaral. Huwag po kayong masama na makinig na salita ng ating Panginoong Diyos. Thank you.